Balikan lang natin 'to mga bok, itong marka na 'to. So yun, nahanap na natin 'to dun kay Watchtower. So itong nguso na yan ay pupuntahan pa rin yan, pati ito, yung dulo na yan, nakaharap 'to kay Watchtower. So yan yung kukuhanan naman natin uli. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin yang fish. So yan yung tutuntunin natin. So dito na tayo gagamit ng kompas. Titignan natin kung anong trigrams ang makukuha natin dito. So mula dito, nakaharap tayo 315. Ayun. So nandun sa may sagingan na yan. Yan, yung bato na yan. Yan ang pupuntahan natin doon. So, yan, dulo na yan mga bok. Nakaharap yan 315. So, ito naman, nakatutok yan doon sa watchtower. Yan. Itong buntot na to, parang kumakatawan ng buntot ni Kappa. So, nakatungo yan, pero hindi tayo maghuhukay dyan. Ang paghuhukayan natin nandun. Kailangan nating sundan ang trail ni Kappa. Ayan, ito si Kappa. Talagang sadyang napakalaking bato. Ayan na mga bok. So, asahan nyo na mga bok. Talagang dahil si Kappa, ang ginamit nilang marka, ibig sabihin yan, bastusan na naman to. Mapapansin nyo may dalawang maiksing linya. So, binary code ni yan. At dito sa baba, meron ding mahabang linya. Ayan, dalawa. So, yan, kabuuan yan, binary code ng metal. Small metal. So, nakaharap yan sa east. Yan, binary code ni yan. Itong dalawang linya. At dito, itong marka na to, hole. Tapos may mga linya, oh. Maiksi, manipis lang. Parang gabuhok lang yung ano nito. Ayan. So, ibig sabihin, ang target natin nasa kanan at nasa kaliwa. Sa kanan, taas, at dito sa baba. Sa kaliwa naman, taas at baba pa din. Dalawa. Hindi yan yung indicator dito sa inside rack mga bok. Hindi yan. So, ito yung mga indicator nito. Yan, bilog na yan. Ito. Bilog na may hole. Yan. Double hole. At dito pa. Bilog na bilog. Ayan. Pero double hole pa rin. Parang double hole. Ayan. Uy, kalalim. Wala. Wala. Halos kinain niya na. Kalalim ng butas. Oh. Lalim. May tatlo tayong target. Ito, naka-double hole. So, sa baba na naman ng bato. Kung susundan natin to, mula dito sa hole na to, kung sisipati natin yan, ang matatamaan yung bato na yun. Kasi ito parang nakatagilid ng konti papunta doon. Hindi nakaharap doon sa isang bato na yon. So, may targetin tayo dyan. Ito yung mga indicator dito ng mga naka-inside. Ito. Yung marka na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, letter S, ano? Taas at baba ang sinasaad ng letter S na yan. Taas at baba lang yan. Lahat ng letter S, taas at baba lang. Pero pansinin nyo to, inumbok. So, ibig sabihin, ang tinutukoy nitong taas at baba, ito yung hukay, ito yung basag. May dot man ito o wala, itong nakaumbok na to, basag pa rin yan. Lagi nyong bantayan yung pagkakamarka nito.
Paslop to. Pero inumbok itong part na to. Ay talaga nga naman yun. May hole pala talaga dito. Ngayon ko lang to napansin. Double hole pero ito papasok. So bantayan nyo palagi yung letter S na yan. Taas at baba. So inumbok yan dahil basag ang tinutukoy. So balikan muna natin tong marka dito. Kasi parang ano na lang din to. Dagdag kaalaman nyo na lang din to. Pero ito kasi may sinasaan din tong mga location ng mga palatandaan nila. So kung mapapansin nyo, ayan, itong hole na to, bilog na bilog, pababa, walang stopper. May ginawang flat itong ano na to dito sa ibabaw ng hole. Flat, tapos may linya, pero pinutol yan. So ayan yung itsura niya na yun. Pinutol talaga. So ito, pagka ano naman, yan may isa pang letter C dito, maliit. Yan, dagdag kaalaman nyo na lang din to. So, yung marka na yan, up or top or above. Tapos, cave. Tapos, rock. Small rock kasi mga small lang ang pagkagawa ng letter C. Dalawa. Ayan. So, above, cave, to small rock. Yan. Ang pinapahiwatig niyan, sa taas ng cave, may dalawang maliit na bato. So, kung baliktarin naman natin, to small rock, cave, above. Ang tinutukoy niya naman yung cave na nasa taas ng dalawang maliit na bato. So, yan yung decoding niyan. So, ibig sabihin ba niya, Nudge, dito sa spot na to, may cave? Wala mga bok. So, dito natin ipasok ang kwento ni Amaterasu at ni Kappa. Ayan. Dito sa likod ng bato na to, si Kappa. Kung mapapansin natin, parang pagong lang ano. Ayan o, yung ulo niya. Tapos yung katawan. Yan ang mahalagang bantayan nyo. Ang pagkakaiba nila ni Pagong at ni Kappa. So ito, putol ang katawan. At talagang may ano dito. Yan, paa. Katabi niya. So nandito ang person mga bok. Linisan ko lang ng konti. So ito ang person. Yan, kung mapapansin nyo na. Person. So mula dito, dito ako tatayo. At haharap ako doon. Wala na, hindi na makita yung cave. Natakpan kasi ng ano, naandyan dito sa part na to, yung cave. So naandyan lang si Kappa. May katabing paa. Talaga. So itong tagpo na to, ito yung papasok na si Amaterasu doon sa cave, magtatago dahil nainis siya sa ginawa ng kapatid niyang si Susanoo. Papasok siya sa cave at nataon nandito si Kappa at may biktima na. Hindi niya pa nadukot dahil dumating si Amaterasu na kung saan magtatago na doon sa cave na yon. Yan. Yung hole na yan mga bok. So yun yung cave na tinutukoy. Malaki yan kasi yung kamao. So dahil natukoy na natin yung cave kung saan, dito natin ipasok ang decoding. To small rock, cave, above. So may pinapahiwatig pa siyang to small rock. Hindi pa natin makuha yun kung alin yun kasi napakaraming bato dyan. Pero small at tinutukoy ha. So yun. Mula sa taas ng cave na to, matatagpuan natin yung dalawang bato. So yung ano na yan, andyan yung dalawang bato na tinutukoy. So nakalagay dito sa code natin dito, yung dalawang slash, tapos dalawang mahabang linya, small metal. So ang code ng metal mga bok, marami ano, naka-curve. So pwedeng letter C, pwedeng letter D, dahil metal yan, at bilog. So kailangan natin ng bilog. At dito lang sa baba,
C na may hole. Ayan o, kasya talaga yung kamao. So ito yung nakaraanin. Sinabi ko dito na parang hukay na parang basag. So nakalimutan ko na ang tawag nito, here. Talaga naman. Tapos, yung hair na yan, ang tinutukoy niyan, dito may pointer. Ayan, kung susundan natin to, dadaanan niya yung isang bato, tatagos doon. Ayan. So, ang matatamaan ng pointer na yan, yung isang bato. Kasi nasa baba yan. Yan yung sinasaad ng hair. Pointer yan. Ayan, talaga. Kinatings. Ayan, letter C. Meron pa pala dito. Ayan o. Letter C. Ayan. May cover na naman. Yung marka. Marka na naman ang anuhin natin dito mga bok na cover. Dahil naka-letter C ito. May hole pa dito. Bilog na papasok. So, ibig sabihin niya naka-inside. So, dito, sa napansin lang to. Ito, rectangle. Ayan, dalawa. So, wood element mga bok. Ang rectangle na to. Yung target natin, dalawang wood. Ayan, isa, dalawa. Nakatayo yung rectangle. Ayan. So, ibig sabihin yan, center pa rin. Sa bagong trigrams, nasa east at southeast ito. Pero sa lumang trigrams, 45, code 5 at 225. So, ibig sabihin, yung mga wood ang tatargetin natin mga bok, dalawa target natin. So, pupuntahan lang natin yan doon. Nandito. So, yan yung cave. To small rock. Tapos, to small rock, cave above. Yan, cave above. So, dito mga bok, talagang may pagkakamali ako dito. Dahil lang sa isang marka na nakaligtan kung hindi ko mapansin, gawa ng talagang sobrang liit. Gabuhok lang talaga mga bok. So, nandito yun. Ayan, ito. Itong hole na to, ayan mga bok, papasok ano. Pero pansin itong linya na to, gabuhok lang talaga. Ang hindi ko napansin. Ayan. Papunta dito, pababa. So, ito yung tunneling. Ito yung dalawang small rock. Uy, may butas na. Binutas. Ayan. Binutas na yung dalawang small rock. Ayan o. Yan, dalawang bilog. So, ito, sinabi ko noon walang laman ano. Wala naman talaga mga bok. So, nagkamali lang ako dito dahil sa ito. Baka makakita kayo ng ganitong marka. Ayan, mula doon sa butas, may linyang paganyan. So, tunneling yan mga bok. So, mula doon, yan, sa likod ng bato na yan, 1 yard, hukay. Pagkatapos maghukay, papunta yan dito, magdidrift. Yan, tapos sink. Ito yung direct shaft. Yan. Kaya nagkamali din ako sa pag-ano dito. Target natin, wood. Ayan. Yung wood, target natin. Balikan lang natin yan mamaya mga bok kasi ito yung topic natin ngayon, ang inside track. So ito, ayan pointer to. Tapos sa baba, lumiko. Tapos pointer na naman uli, yung pinakababa. So yan, ibig sabihin yan, breaker. Itong pointer na to, breaker lang ito. Hindi siya yung bilang ng deposito. Yan. Kung mapapansin nyo. Yan yung pointer natin na may hole dito. So, ibig sabihin, dahil may breaker tayo, so, mauna itong sa ano, itong pointer na to, i-break niya to. Yan. Bago tatagos itong isang pointer na to, doon sa mismong deposito.
doon na to pupunta. So bantayan lang natin palagi itong marka na to. Isa, dalawa, tatlong hole. Parang cross din ito kung titignan dito sa actual. Kasi parang naka-hole din ito. Yan o. Tapos ito yung pointed. Tatlong hole yan. So ibig sabihin, may poison. Kasi sword yan. At ang deposito dito mga barita. Ayan, maliliit. Kasi nasa 4 lang tong size nito. Ayan, naka-cross talaga oh. So itong pointer na to, babasagin niya tong ano na to. Hanggang sa makasumpong tayo ng panibagong marka. Yung unang pointer na yan, pag nakaabot na sa isang marka, mag-stop yan at magtutuloy na naman itong isa. At dito, ang target natin. Ito na naman, ano. Bastusan na naman to mga bok. So, pagpamanhin nyo na. Dahil talagang ganito ang code ni Kappa. So, may small hole dito. Ito yung puwet. Babae na naman to. Babae ito. Karugto na ng female organ to. So, ang target natin pag mga person, yung hole. Ayan. May hole na naman, ano. So, nakarugtong yan dito. Yan yung puwet. Ding 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 ding. Charan. So, ito yung target natin dito mga bok. Itong hole na to. Dahil ito yung butas ng puwet. Na kung saan dito dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. So, babae ito kasi may malaking hiwa dito. Pero hindi ito ang target natin mga bok. Female organ to ha. Tapos may mababaw na hole dito. Yan. Tapos, ayan na mga bok. Ito, malaking hole. Ito yung target natin. Yan. Ang butas ng puwet kung saan dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. At dito, mula dito, may isa pang hole mga bok. Ayan. At may isa pang hole doon. At ito, metal. Ayan. Talagang pinutol ito. Dito. Butas siya. Ayan. So, may tatlong butas na hindi magkakapareho ang distansya. Nakahilira pa din. So, may dalawa pa tayong target nito. Pero yung pangatlong butas ang target na natin. Dahil yan yung nakasaad doon. Yan. Dalawang wood ang target natin mga bok, ano. So, ito yung wood. Pansin nyo ba? Ayan o. So, center na ang wood. Yan. Talagang kinatings ito mga bok. Karugtong yan doon. Sa puwet. At nandito yung butas ng puwet. May hole pa pala dito isa oh. Yun. Yun ang target natin. Kaya madalas tayo nakakita ng mga heart-heart. So, ito yung female organ mga bok. Ayan o, malalim talaga. So, ito yung naka-wood. Nakasaad doon sa bato na yon dalawang wood, ano. So, nandito na yung isang wood. Yung target natin naka-inside. Yung isang wood nandun, ayan o, kita naman eh. So, dito, nasa ilalim na naman to mga bok. So, katulad nito. Ayan yung marka na yan kung mapapansin nyo. Yan. Naka-C. Tapos may dot dito. May hole. So, ibig sabihin yan, deposit under rock. No. So, yan yung ano na yan. Pero itong code na to mga bok ay ano to kay Amaterasu. Ito yung salamin. So, dito abstract na. Kasi ang pinapahiwatig nito, yung deposito na nandito sa bato na sa ilalim. Yan. Pero code niya ni Amaterasu yung bilog na may dot. So ito yung pangalawang target natin mga bokyo. Dito ako nagkamali. Sa ano lang, dahil sa isang marka na hindi ko napansin ito, gabuhok lang talaga. Bago ko lang to nakita mga bok. Ayan o. Yan. Taniling. So dito, ayan. Dati naka-V ito. Ngayon hindi na ano kasi natakpan na.
So, dito, person, tapos may enter, sign, tapos wood, element. So, ganito yan. Pakinggan nyo na lang yung sounds like person, enter, wood. Nakasaad doon, dalawang wood. Nandito na yung isang wood. At nandun naman sa taas yung isang wood. So ito, taniling ito mga bok. Nandun yung hukayin, nandun pa magsisinking doon. Tapos syempre makakadaan kayo ng pointer ng drift. Papunta dito. Ito yung direct shaft. Nandito yung isang item. Nandito yung isang item. So ibig sabihin, may isang item doon, maliit. Meron din dito. Nandito yung dalawang maliit din na bato. Yan, ganito yun si Amaterasu. Kung saan nakatayo si Amaterasu doon maghuhukay. So dito, ang given, ang wood, ang target natin. So nandyan yung salamin, yung bilog na may dot. Kailangan nakatayo lang si Amaterasu sa harapan ng salamin. Natao na ang wood na tatayuan ni Amaterasu nandito. So instead na harap siya sa wood kasabay ng salamin, yung wood ang nagiging target natin dahil doon sa given nila. So dito, ang palatandaan nito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Talaga naman, mula dito magsusukat na naman. Kasi may tatlong deposito. Yung isa, mababaw. Yung dalawa, hukay. Kasi malalim. So mula doon, magsisink, tapos magdidrift papunta dito. Main deposit nila to. May dadaan pa yung isang depositong maliit doon. Diyan sa likod ng bato na yan. So ito rin yung indicator niya mga bok. Ayan o. Pababa siya. Bilog na bilog. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Ito. Tapos may sa baba may isa na namang hole. Yan. Yan yung hole. Tingnan nyo. Yung pagkakahiliran ng mga butas. Tapos may isang hole dito sa baba. Yan. Sika pa yan. So ito. Bantayan nyo tong ano. Itong tawag nito. Itong linya na to. Pag yung linya dito ang makapal. Tapos papanipis yan dun sa taas. Ibig sabihin paakyat yan. So ang meaning niyan, opposite side. Yan. Tingnan natin kung may nakaharang ba. So wala, magtutuloy-tuloy ito sa baba. So mag-isip na naman kayo ng bastos mga bok. So yun na, ito na naman yung target natin dito. Bastusan na naman to dahil si Kappa ito. So babae. Yan, paakyat. Ayun, target natin sa taas may hole. So nakasan yan, opposite side. So nandito sa opposite side niya, yan. Yan yung hole na yan. Karugtong nun, yung person. Ang kanji ng person. Pero ginamit nila dito bilang point. Ayan. Ito. So nandun lang yung hole na yun ay sa kabila. Nandito yung target natin. Yung hole na yan. So nakuha nyo na ba mga bok? Yan pala tandaan ng ano. Yan o. Nagkahilera. So ibig sabihin niyan dito sa side na to may tatlo. At doon sa kabila may dalawa pa. So yung bato na yan mga bok. Ayan, dito banda. May bato dyan, si Pagong yan. Ito yung mga nakaraang video ko ng inside track. Ito yung dulo. Kasi ito na yung pababa. Yan, mula doon. Sa top, pababa na to. So ito yung tinutukoy ni Pagong na may deposito pa sa kaliwa. Kaya hindi ko to pinuntahan dahil dito. So yung marka naman na yan, sinasaad niyan ang triangle rock. Hindi yan fire element mga bok. Huwag niyong gawing fire element yan dahil nasa wall yan. Ayan o.
naka-wall. Fire element lang kung titignan natin. Pero ang sinasaad niyan, triangle rock ang hahanapin natin. So, pansin ninyo, maiksi ito, mahaba yan. So, ibig sabihin, isang maliit na triangle at isang malaki kasi mahaba to. May pointer pa yan mga bok. Ito, talagang pointer na nakapoint dito. So, ito yung triangle din. Ayan o. Yan yung tinutukoy niya. So, yung marka na yan o, naka-wall. Huwag niyong kumpasan ng green degrees kasi sa white degrees yan. Kung magkukumpas kayo, dapat mula dito sa wall papunta doon. At dapat nandun kayo sa taas, hindi sa harapan. Huwag kayong magkumpas dito sa harap dahil mag-off yung alignment nyo sa white degrees. Wala kayong matatamaan. Kaya ang best option ito sa pagkumpas, doon mismo sa taas. Kasi yung pointer na yan, nakaturo yan doon sa taas. Kaya doon tayo magkukumpas dito sa taas ng bato. Sa white degrees. Hindi tayo magkukumpas dito sa labas ng wall na to. Dapat dito lang sa loob. So, nandito na yung isa sa white degrees. So, yung isa na matatamaan dapat, ayun. Isa pang pointer. Yan o. Na nakapoint naman, itong pointer na to, doon sa isang bato. So, ito yung hindi ko alam mga bo kung napansin, may mapipicture ba kayo nitong animal head. No? Hindi ko alam. Kasi sobrang baba ng ano ko dito, ng brightness ng ano ko. So yan, parang elephant ano. So parang yan yung mata niya. Tapos ito yung uso, nandito yung bibig. So dalawa lang naman ibig sabihin yan. Ang tinutukoy niyan, big rock. Pangalawa, big deposit. Yan. Direct enter. White degrees. Tapos ito triangle rock. Yan. Triangle talaga itsura niyan. Na nakaturo papunta doon. Ayan yan yung cave na babasagin. Nandun yung code ni Amaterasu. So sa kabila niyan ang target natin. At itong linya na to, yan. Paakyat yan kasi makapal dito. Papanipis. So opposite side. Sa opposite, nandun yung target natin ano kasi ito yung tuktok ng bato. Yung opposite na yan, ayan, talagang kinat yan. Kaya nandun yung target natin person. At ito rin yung bato na to sa left side ni Pagong ng Divine Beast. So sana nakapulutan nyo to ng kaunting kaalaman mga bok ano. Sa titing lang na marka na nakaligtaan kong makita o mahanap nung una pa lang na nag-ano ko dito, may pagkakamali na. So, yon. Dahil isang marka lang na yan, napakaliit na marka na hindi ko napansin. Ayan oh, gabuhok lang talaga. So, ang buong akala ko nandun lang yung deposito. So, hindi pala. Nakatanil din pala. Kailangan nating mag-drift. So, yan. Fire element na nasa west. Ang target natin dito, nasa east. So, bakit may fire element sa west? So, dahil sa lumang trigrams ang ginamit nila dito. At inapplyan nila ng Izanagi method. Dahil dapat yung fire element na yan, nandito yan sa east. So, ganun si Izanagi. Huwag niyong kalimutan na si Izanagi, ni-rearrange niya ang mga elements. At huwag niyo rin kalimutan ang compass trigrams na ginagamit ng Hapon. Dalawa. Ang luma at ang bago. At kasabay niyan, ang code ng mga Divine Beast, yung mga elements. So, isa rin yan na ginagamit ng mga Hapon. So, yun. Yan, mga bok, yung mga bato na talaga nakatumpok na dito, no? Ayan, no? So, nandyan lang yung target natin. Ayan yung hole na yan. Bababa tayo, babaybayin natin, nandyan yung pet. Yan. So, nandito yung dalawang pointer. Yan, yung una, ang magbabasag sa nakaharang na bato. Para itong pangalawang pointer ang magtutuloy-tuloy
para dito sa deposito na to. So, kuha nyo na ba mga bok? Ayan. Triangle form rock ang hahanapin natin. Hindi formation, kundi ang forma ng bato na triangle. So, ito yon. Yan, pansin nyo naman ang itsura, no? So, dapat dalawa. Kasi, ang susundan natin yung printer na yon. Nakaprint yan doon. So, may tatargetin pa tayong panibago nandun na kailangan nating hanapin. So, yun. Sana may natutunan kayo dito sa episode nating ito mga bok. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.